Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikapos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Good morning, Jesus. Yan. Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Ayan. Holy Saturday ngayon. Yan. Wala mo nang tawanan na. O, sige. Tayo po ay manalangin muna, Pastor Fred. Dakila naming Ama, Diyos na mapagmahal, Diyos na buhay. Ikaw po ang tinataas namin sa umagang ito. And let your glory be seen on all these scriptures, O Lord, na aming tatalakayin upang sa ganon makita kung papaano mo minamahal ang lahat ng tao. Mangusap ka. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen. at amen. Yan. Unlike po dun sa traditional nating ginagawa pagka Saturday, dapat supposed to be, ito po ay puro awitin. Hindi ba? Awit ng pag-ibig, awit ng manggagawa. Pero sa ngayon po, dahil Holy Saturday po, aawit pa rin naman tayo at ito pong mga awitin natin ay nakarelate po sa Passion of Christ na ating pinag-uusapan. Dahil ang ating topic ngayon po ay Jesus, yung pagkalibing ni Jesus at Jesus at the tomb. Sige, Brother Arnold. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way
nailed to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Standard song po ito, pero sumunod kayo mga kapatid. Lord, I lift your Your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name On on high. Yan. Dapat mataas ang pangalan ng Panginoon. Sige, bago po kami magpatuloy, basahin mo natin ang ating scripture for the week. Ito po ay matatagpuan sa Titus 2 verse 14. Ang sabi po who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Yan, ito po ang ating memory verse talagang siya po ay ibinigay ang sarili para tayo ay ma-redeem. Sige, basahin natin ang ating message. Tingnan mo na yun, Purify for himself. Yeah, sanctify. We are being sanctified. Yun yung kasama sa prayer niya sa John 17, di ba? For Yeah, himself. para sa kanya. For people to do good Good works. Amen. Okay. Thank you, Lord. Sige, basahin po muna namin ang aming scripture sa hapong ito. Pastor Fred. John 19, verses 38 to 42. Tsaka natin basahin ng related na scriptures. The burial of Jesus. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who had earlier visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloe, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with spices in stripes of linen. This was in accordance with Jewish burial custom. Verse 41, at the place where Jesus was crucified, there was a garden. And in the garden, a new tomb in which no one has ever been laid, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. This is the message of the Lord. Sige, Manalangin po tayo. Mapagpala naming Ama, bigyan buhay mo po sa amin ngayong araw na ito ang mga pangyayari 2,000 years ago na pinaalaala mo sa amin ang iyong kabutihan at ang aming gratitude, Panginoon, na kami patuloy mong binabago tulad ni Joseph of Arimathea and Nicodemus. Maging example nawa sa amin sa pagdinilay-nilay namin sa araw na ito. Ang kabutihang ginawa mo sa Kanya and the gratitude that they gave
to your burial. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Yan. Dito pagka nakita po natin yung ating binasa, para bang ang bida po ay si Joseph at saka si Nicodemus. Sila po ay mga Pariseo, mga teachers of the law, na secretly, sabi nga ganon, naging disciple ni Jesus Christ. Natatandaan niyo po ba si Nicodemus? Siya po yung nasa John 3, na sinabihan pa nga ni Lord na, you are a teacher of the law and yet you do not know what being born again means. Again, So, dito po. sabi nga, para ka makapasok sa langit ay dapat ma-born again. Kaya, dahil ito po ay portion din ng ating awit ng pag-ibig, dapat ang karangalan kay Lord lang. Itong hindi matutuon doon sa dalawang Pariseo na ginamit ng, anyway, ito po mamaya po, paliliwanag namin bakit sila ang ginamit ng Panginoon. Pero aawit po muli tayo na tanging kay Lord lang, tanging kay Jesus lang ang karangalan. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang karangalan. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papurit, pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang. Tunay na tayo ay mga bayang hinirang ng Panginoon, katulad nitong mga Hudyo na mga chosen people, at kasama po ito si Nicodemus at saka si Joseph of Arimathea. Sige. Bago po natin ibigyan ko lang, Pastor, itong sino ba itong si Kwan. Dito kasi sa Matthew 27, 57 to 66, ang sabi po dito, ito po yung, anong tawag doon? Reference scripture, no? Cross-reference scripture. Ang sabi po dito sa version ng Matthew, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. So, pag tinignan po natin to, si Joseph po ay isang mayaman, at ang kanyang pong tomb na binigay para sa paglilibingan ni Lord ay isang bago. Ito po ay, ano yun, kumbaga, based on the prophecy. Katuparan, di ba? Katuparan ng prophecy. 53:9. Oo, yan. Tingnan natin kung saan po ito. Ito po ay nasa prophecy ng Isaiah 53 verse 9. Ito po ang nasa Isaiah 53 verse 9. Yan, Ang sabi po, kung makikita mo, yung buong Isaiah 53, naroon yung
itsura ng Panginoon Yeah. na sinasabi natin, napapanood natin sa sine. Oo, yung passion niya Passion ba of actually? Christ. Oo, Yan dito po yan. nakasulat. Pati yung pati yung mga diniskas ng mga kapatiran natin na hindi ba sugalan pa yung kanyang damit. Lahat yan nasa Isaiah 53. Pag binasa po natin at alam ko na yung mga kapatiran natin, nabanggit rin naman ito noong mga nakaraan. Dito sa Isaiah 53 verse 9, sabi niya, He had done no wrong and had never deceived anyone, but he was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave. Yan. Nakasabay ng mga dalawang dalawang magnanakaw na napako sa krus. Kahapon po yon, Biyernes Santo. At dito nga, ang sabi nga ganon, bakit agad nalibing? Di ba? Right after nung pastor, merong Sige, sige. ikaw na mga Okay. nariyan lang. Hindi nakasulat kasi dito. Custom and traditions. Customs and traditions po ng mga Hudyo. Sabi ganon, why is it that Jesus was buried immediately? Right after nung mamatay siya at 3 o'clock ng Friday, ito pong si Joseph at saka si Nicodemus ay inayos po yung paglilibingan ni Jesus Christ. Fourth Tandaan. watch yun, between 3 p.m. and 6 p.m. 6 p.m. Oo. Nagpunta na po sila kay Pilate para puntahan para hingin nga yung body ni Jesus Christ ikwan. Kasi alam niyo po ba, Jews have to be buried within 24 hours kasi cremation is forbidden during that time. Burial is considered to allow the body to decompose naturally, therefore embalming is forbidden. Kaya kung hindi po nai-embalm, ibig sabihin madali pong babaho yung body. Kaya within 24 hours, kinakailangang malibing na sila. During that time, hindi katulad ngayon, nagtatagal ng 3 days, kung minsan buro na ang tawag nila. na hanggang alam ko, pinakamatagal mga 1 week, di ba? So, during that time, walang embalming o yung pag-imbalsamo ng body. Kaya yun po ay kinakailangang malibing within the day, 24 hours. So, burial is intended to take place in as short an interval of time after death as possible. Displaying of the body prior to burial does not take place. So, wala pong viewing. Hindi katulad na mabuburol, makikita pa ng mga kamag-anak kung asan yung kanilang namatayan. So, during that time, si Lord, wala po siyang necrology. Sa ibang bansa kasi, pag namatay, habang ina-arrange, merong viewing time talaga. Oo, Hindi ka pwedeng makapunta sa namatayan kung hindi yung oras ng viewing May doon viewing time. binili mo na burial services. Oo, ganun po yun sa ibang bansa. Hindi katulad sa atin dito, immediately kapag ka na-set up na kumisan, hindi pa natatapos ang dekorasyon sa yung nilagay siya sa kabaong, hindi pa na ilalagay lahat ng mga dapat na i-decor, marami nang nagpupunta, hindi ba? Nakikita mo na yung namatay mong mahal sa buhay. Pero sa kanila po, sa mga Hudyo, hindi po applicable during the time of Jesus Christ. Ngayon, ang ritual kasi ng katulad natin, di ba? Sinabi nga ganon, ito ay nagdala si Nicodemus ng mga pabango during the time. So, ang ritual po ng according to Jewish law for the death of Jewish body, tradition nila, the body of the deceased is washed thoroughly. So, hinuhugasan o pinaliliguan po ng husto. The deceased is buried in simple pine coffin. The deceased is buried wearing a simple white shroud, o yun po yung kay Lord, and the body is guarded or watched from the moment of death until after burial. Kaya napansin natin, yung mga babae na sinabi doon sa ating binasang scripture, nakakwan sila, nakabantay po sila habang ginagawa po ni Joseph at saka ni Nicodemus yung ritual na nilinis ang body ni Lord and then kinuwan siya, kaya may shroud, hindi ba? Kaya binalot siya nung linen cloth. Yan. And then, sabi nga sa Matthew 27:59-60, Joseph took the body,
wrap it in a clean linen cloth, and place it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. So, Alam mo yung doon sa the simple reference ginagamit natin nung araw, yung hawak ng librong parang ano, ang tomb kay Joseph of Arimathea. Pero kay itong isa, ang dala-dala niya, spices and Matthew. linen cloth. Aha. Yun ang dala-dala niya. Kaya yung unang-una, binigay niya, the first and the last gift that Joseph of Arimathea has given to Jesus Christ. Nicodemus Ay, yan. oo. Nicodemus. Oo, dahil doon sa ginawa sa kanya, hindi po nakakalimot ang mga tao na ginawa ng maganda ng Panginoon. Gusto ko kasing bigyan diin yung gratitude sa ating Panginoon na ginawa sa ating lahat na tayo ay binago ng Diyos. Tayo ay iniligtas ni Lord. Inaligtas. Okay. Kung matatandaan niyo po yun dun sa pagsilang ng Panginoon, dun sa three kings o three magi, isa po yung myrrh na gift ng mga magi doon. Ito pong dinala ni Nicodemus sa verse 39 sa John 19, ang sabi, Nicodemus brought a big mixture of myrrh and aloe. Yan. So, yun yung sinasabi ni Pastor Fred na ang huling gift rin nila Nicodemus, who is the Pharisee na nagpunta sa kanya nung gabi, na sinabihan tungkol sa John 3, na sinabihan na kinakailangan tayo ay maborn again para tayo ay maka-enter sa kingdom of heaven, ay si Nicodemus yun. Siya ang nagdala nito. Ang gift ni Joseph ay yung grave. Yan. Grave. Yan. Pero both of them, sila ang nag-asikaso para linisin wala kasing binanggit dito na may katulong sila eh. Lumalabas yung Wala. dalawa Sila talaga. lang Kasi dalawa, oo. secret nga po ito mga kapatid. Kaya, Secret disciple. oo, secret disciple sila. So sila'y mayayaman and yet, they were the ones who performed the cleaning of the body of Jesus Christ. Tandaan natin, punong-puno po ng dugo ang body ni Lord. Kaya pinaliguan siya ng gusto dito. And then, siya po ay, yun nga, pinaliguan siya ng pabango. Pabango. Pabango, yung myrrh po kasi ay pabango ng patay. Mabango po yun. Kaya yun po ang kanilang ikinuan kay Lord. Yan. Alam mo yung ginawa ni Lord dito sa dalawang ito? Tinitingnan ko, siguro mga 35 years ago, sabi ni sister, papaano natin matutulungan yung ibang tao na mahihirap at walang libingan? Kapag kami Tinatanong nasabi ko o kayo. namatay na Merong kamag-anak. namatay na kamag-anak, lalong-lalo na walang services na nakuha. Okay. Sabi ko, ano po, hindi ko po alam. Yung Isaiah 53 verse 9, meron akong isang taong kilala. Papaano nating matutulungan upang madala natin siya sa Panginoon? Kasi ang sabi niya sa akin, isama mo sa sa hanap buhay mo kung baka sakaling makatulong tayo. Sabi niya, itong araw na ito, wala tayong gagawin kung hindi tulungan siya. And as a result of that, he is the head of a church. Naging mighty man Naging of God. mighty Purihin man ng of God. Panginoon. Dahil lang doon sa ginawa na iyon. Kaya all glory and honor belongs to God. Kasi meron tayong mga sample dito na nakikita upang mailapit ang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Napakaganda pong example para sa atin lahat. Lalo na yung Gusto mo bang banggitin ang pangalan? Huwag, ayoko. Huwag na. Ayoko. Oo. Alam niya na yon. Na, ibabanggitin ko na lang po yung incident. Yung po sinasabi ni Pastor Fred ay hindi siya makapag-decide during that time dahil yung mga galing na sa mundo, yung mga tatawa ako sa kanya
Kasi noon, kasama namin siya na sa caroling. Sumasama na po sa caroling. Ngayon, pag labas ko noon na nauna ako sa sasakyan, nakita ko siya, may naninigarilyo. Sabi niya ganun, ay Brad, sabi niya, hindi mo pa ba matanggal yan? Sabi kong ganun sa kanya. Ito na nga lang eh. Parang ako kasi siya ay napipilitang sumama dahil siya ay kamag-anak ng leader. Ito na nga lang eh, tatanggalin pa. Ganon. So, hindi na lang ako kumibo. At alam ko naman no, na siya po ay talagang sinasama palagi upang talagang ma-renewed na. Alam natin at saka bilang magulang, alam ko rin kung ano yung hirap ng mami noon during that time. So, yun nga po yung sinabi ng leader natin na anong mga magagawa natin para itong tao na to ay tulubusang maglingkod sa Panginoon at mawala yung kung ano man yung kanyang kinakailangan i-give up. May nangyari pong incident sa buhay niya na siyang naging turning point para siya ay Nangailangan siya ng kinailangan niya po ng talaga na yung yung nangyari sa buhay niya na yon, yung po ang kinausap siya ng Panginoon. Talagang binigyan siya ng word. Doon po siya talaga totaling nag-resign at naglingkod sa Panginoon. At doon po ginamit po yung sinasabi ni Pastor Fred na glory to God, babanggitin ko na po, for the purpose lang ng kwan. Hindi, yung sa atin, meron po kaming isang extra talaga lang na isang lote sa Manila Memorial during that time na ipinagamit po yung kwan na yon. Ito, yung ganon. Yung grave na, no? Na yung po ang naging turning point, glory to God. Kasi ito nga ibinigay kay Pastor Fred, yung Isaiah 53:9, na para i-surrender. Yun nga, yung hindi during that time, lahat ng pinagawa sa amin ni Lord, kahit na yung tungkol dun sa yung pagbili-bili ng kwan, yung di ba? Dito yung sa passion ni Lord eh. Triumphant entry. The master needs it. Doon rin po. Lahat po yon, mga word of God ang naging basis ng action namin na true enough, si Lord binalik naman sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. At yung pong isang small act of kindness na yon na pinagawa sa amin ng Panginoon, yung po ang naging dahilan para itong tao na to maging mighty man of God, naging head of a church, naging talaga namang hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Yan. Sige, sige. Yan. Ngayon, meron namang isang kwan pa rin dito. During the time, bakit isa pa na tandaan natin na matay si Lord ng Friday? So agad-agad, kinailangan rin siya, sabi, within 24 hours, hindi na pinagpabukas pa. Imagine mo, yung sinasabi ni Pastor Fred na parang bago pa mag 12 o'clock, ay nalibing na agad si Lord. Hindi man lang nadalaw na nung ibang mga, nasilip man lang ng ibang disciples para bago ilibing, di ba? Kasi, alam niyo po ba na no burial is allowed during the Sabbath day. Kasi kinabukasan po ay Jewish tradition, ang Sabado po ay Sabbath day. So, Friday po yung last day, kaya kinakailangan malibing po si Lord before the Sabbath day. So, John 19:42, since it was the day before the Sabbath and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. So, kung ang Golgotha o kung saan yung lugar na pinagpakuan ni Lord, malapit lang po yung garden na kung saan nandoon naman yung burial place. Kaya yun lang, immediately, kaya walang yung masyadong malayong, di ba? Yun nga yung sabi nga ni Pastor, napuntahan nila yun sa Israel. Nakita nila yon, yung lugar na yon. At nakakatuwa nga naman na ma-experience mo yun. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, kitang-kita mo, right there and then, before your very eyes, may experience mo, hindi po ba? At napakaganda po na experience yun para sa ating mga kapatiran na nagpunta sa Israel. Yan. And then, ngayon,
ang kwan is, what happened now? They are already, itong mga kwan naman, itong mga pariseyo, ito naman ang sinabi. Meron pong, kumbaga, the greatest lie that was ever, yung ginawa ng mga pariseyo. Pero sa kanila nagmula yun, babasahin po natin. Ito yung nangyari. Di ba? Teka, kanin ko muna, Sa Matthew 27 rin po ito. Ang sabi po sa Matthew 27, ito po yung, hindi pa po natapos doon yung ginagawa ng mga pariseyo na yon, yung mga eskriba na mga nagpapako kay Lord, yung mga nag-orchestrate kung paano siya namatay. Ang sabi po doon sa verse 62, the next day, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days, I will rise again. Ang sabing ganon nila kay Pilate, madalas sinasabi niyang Jesus na yan, after 3 days, I will rise again. Sabing ganon niya. So, give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This is the last deception will be worse than the first. Sa kanila nagmula po itong akusasyon na to. Ang sabi nila, baka mamaya nakawin niya ng mga apostoles, sabi gano'n, pagkatapos para ipatunayan nila na talagang nag-rise from the dead. Oo, nanakawin raw. Kasi hindi sila naniniwala na magkakaroon ng resurrection. Yan, ganito yan. Sa kanila yun nagmula, mga kapatid. Ang sabing ganon, i-secure nyo. So, sabi ni Pilate, take a guard. Go, make the tomb as secure as you know. Sabing ganon, as you know how. Sige, sabing ganon ni Pilate. Kung yan ang paniniwala nyo, bantayan yung mabuti. Gawan nyo ng i-secure yung mabuti. So, they went and made the tomb secure by putting a seal. Yan. Natatandaan ko yung mga confidential na sulat. Lalagyan niya ng seal sa sobre para malaman kung binuksan mo o hindi. Yung ganun din ito, alam nyo itong tomb na to, ang laki nito, hindi ba, na nung doon sa binasa natin, ang laki-laki ng batong inilagay sa harap na para takpan yung pinagligbingan ni Lord. Malaki yung bato na yun, para i-roll. Then, sabi nga, so, they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and they posted the guards. Hindi lang isang guard po, 2 pong gwardiya itong inilagay para bantayan yung ni Lord, yung kanyang tomb. Anong tawag nga sa Tagalog noon? Libingan, yung libingan, yan. Oo, yung libingan, yung pinto ng libingan, nandun sila. Hindi naman sila katulad ng monumento ni Rizal, hindi magkahiwalay. Yung 2 na yon, gwardiya magkahalos magkatabi lang. Ngayon, ito pong nangyari sa Matthew 28, 1-4 and 11-15. Basahin natin, parang storytelling na rin ito. After the Sabbath, so ito pong Sabbath ay yung Saturday. So Friday po namatay si Lord. Friday night, inilibing na siya. So, kinabukasan po, nasa tomb na siya. Doon na, i-prepare siya ni Nicodemus at saka ni Joseph. Nasa tomb na siya. Nakabantay po itong 2 gwardiya. Yan. After the Sabbath at dawn on the first day of the week. Yung sinasabing first day of the week, during the time of Jesus is Monday, mga kapatid. That is Sunday pala, Sunday. That is Sunday, the first day of the week during the time. Kasi ang Sabbath day nila noon is Saturday. So, ang first day of the week is always Sunday. So, Pating naman yung lahat ng kalendaryo lahat natin. ng kalendaryo nyo, mga kapatid. Ano yung unang day? Hindi ba Sunday? Ang Saturday nasa dulo. So, that is the first day of the week, which is Sunday. Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. So, ang nag-roll ng stone ay yung angel. Wala, hindi kaya ng tao ito para i-roll basta. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. So, verse 4, the guards saw this.
They were so afraid of him that they shook and became like dead men. Nakita yung angel. Nanginig sa takot. Nanginig po sa takot itong dalawang gwardiya na to. And then, doon sa verse 11, sabi niya, while the women were on their way, kasi yung mga babae nag-report din sa mga disciples na, uy, nawawala yung body ni Lord kasi nawala nga yung body. Sabi ganon. Some of the guards went into the city. Yung dalawang gwardiya, nagpunta sa city and reported to the chief priest everything that had happened. So, ipinalita nila na sila ay nakita nila, witness sila doon sa nangyari, ha? Witness, walang Pedro, walang Juan, walang kahit na sinong disciple na kumuha doon sa body. Kundi yung angel na nag-roll na nakita ng dalawang gwardiya. When the chief priest had met with the elders and they devised a plan. So nagplano po. Alam nila na nag-resurrect si Jesus Christ. Totoo yung sinabi ni Lord that in 3 days, He will rise again. They gave the soldiers a large sum of money. Sinuhulan. Nag-bribe. Nag-bribe pa. Oo. Ngayon, ito, gumawa kayo ng istorya telling them that you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. So, kung ano yung kanilang inisip, yun po yung kanilang dinivise na plan, na istorya, na pinamalita. Hindi ba? Yan po yung uso ngayon. Yung mga false, yung rumors, yung ganon, yung gagawang ka na ano yon? Gagawang ka ng fake news. Mga fake news. Ginawan siya ng fake news. At if this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. Kasi ang mapapahamak na totoo naman, during that time, ano ang mga gwardiya, anong mangyayari sa kanila pag nakatakas yung kanilang binabantayan? Papatayin talaga. Mamamatay po yun. Yun po ang kanilang parusa kapag yung binabantayan mo, itong binabantayan nila'y patay. Imagine mo, hindi naman tumakas, hindi naman Muling nabuhay. muling nabuhay. So, abing ganun ng governor, para makumbinsi yung dalawang gwardiya, sabi nga, may pera na kayo, at hindi pa kayo mapapahamak sa governor. Sabihin nyo na dumating ang mga disciples, yan. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Kaya marami pong Hudyo na hanggang ngayon, naghihintay po ng Misaya dahil hindi nila alam, hindi nila naalaman ang tunay na pangyayari during the day. But, napakaraming witness, Pastor, Okay. hindi ba? Sige. Isa sa witness doon na hindi natin na, yung kay Mary Magdalene, tinaman natin. Si Mary Verse Magdalene. 61 nung Matthew 27. Mary Magdalene and other Mary were sitting there opposite the tomb, di ba? Next day after the preparation day, the chief priest and the Pharisees went to Pilate. So nagkaroon na ito ng agam-agam sila. Talagang mabubuhay. Talagang buhay. Oo, alam mo, Pastor, alam naman nila alam nila ang scripture, alam nila yung mga prophecy. Alam nilang nagkatotoo lahat yung prophecy. Pero ganun po, marami po ngayong tao, alam naman nila ang katotohanan, pero ayaw matanggapin ang katotohanan. Di ba? Pero ang isa sa mga witnesses, the first witness ng resurrection, itong babae na Si mahal ng Panginoon, Si Mary a sinner, Mary Magdalene. of Magdala. Ito pong Mary of Magdala, ito yung place or town. Hindi po ito Yung talagang pangalan niya. Hindi po ito yung nasabi natin Mary Magdalene, hindi po Mary Magdalene to. Mary of Magdala. Para bang si Arnold of San Pablo. Ayan, ganyan. Yan, parang ganon. Kung saan ka galing, kung taga saan ka. Yan. Siya po ay sa tradition has always that Mary
has a scarlet sins, talagang napakaraming kasalanan, whom Jesus had reclaimed, forgive, and purified. Si Lord po hindi namimili ng witness na masama. Ang pinipili niyang witness, yung mga taong binabago at babaguhin pa. Sila yung mga taong sanctified, experienced, inexperienced, hanggang sa mag-glorify yung kanilang mga ugali, kanilang mga relasyon sa kapwa. Dito po nakatuon na sila ang ginagamit ng Panginoon. A sinner and the love of Jesus makes one to be a true witness of Jesus' resurrection. Kaya po ang lahat ng tao na binago at binabago pa ng Panginoon, sila yung makapag-witness na she came amazed, shocked, dahil doon sa sealed tomb now opened. Tumakbo. Hinanap yung mga disciple nang bumalik, kinonfirm na si Jesus ay muling nabuhay. Okay. Thank you, Lord. Kaya yung resurrection po, ito po ang isa sa pinaka-key ng ating, yung pinaka-evidence na ang ating faith ay siyang genuine. Kasi alam naman natin na lahat ng leader ng lahat ng ibang relihiyon, ang kanilang mga leader ay namatay at andun sila sa tomb nila. Wala pong recorded resurrected leader except our Lord Jesus Christ because He is God. Siya lang ang tunay na Diyos. Kaya yung ating yung ating pinaka-evidence of our faith is the empty tomb. The empty tomb. Wala pong laman ang ating yung libingan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan. Ano yung evidence? Asan yung aking sula? Sige. Ang mga evidence sa first century Jews and Christians all agreed that Jesus' tomb was empty. Walang tao ron. Do not look a living person at the tomb. Amen. Thank you. Pangalawa Sige. pa, 500 people saw Jesus in 1 Corinthians 15:6. Many saw Him more than once and sometimes in groups of 100 people. Amen. Only the true resurrection of Jesus could account For the change. for changed lives. Ito, ulitin ko ha. Only the true resurrection of Jesus could account for changed lives. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Amen. Merong mga teachings kasi kaya mo yan. Pero hindi. Alam niyo, pag walang action kay Jesus Christ, para itong mga ano ba itong mga masyadong marurunong. Yeah. Walang pwedeng Kaya magbago mo. kundi ang Panginoon lang. Itong dalawang tao na binanggit dito, ito ay naging after the resurrection, doon po sila talagang hindi po sila na kasama sa original 12 disciples. Ito pong dalawang taong binanggit dito, the true resurrection of Jesus could account for their changed lives. Yan po ay si Paul, dating ang pangalan ay Saul, at si James, na kapatid niya na isa sa mga nagmamak siya sa kanya during the time na si Lord ay nagpe-perform ng kanyang mga miracles. At naging leader si James ng mga disciples after nang namatay ang Panginoon at siya ay nag-resurrect. Kaya yung pong dalawang pagbabago na yon,
Hindi po matatawaran kasi yun lang resurrection ni Lord ang naging dahilan para sila ay magbago. Kaya walang parangal, walang ating maring ibigay sa Panginoon, sa kanyang trono, kundi ang ating buhay ang pwede nating iaalay. Katulad ng ginawa ni Paul at saka ni James nung sila ay makawitness sa resurrection ni Lord. All but one, ha? All but one of Jesus' disciples. Ha? Iisa lang Except. ang hindi naging martir nang sila mamatay. All of them are martyrs. Because they have taught that Jesus was resurrected. Ang itinuro nila ay ang buhay na Diyos. Amen. None of them renounced belief in the resurrection. Yan Kaya po. bago tayo matapos, Oo, kasi ang resurrection, yan ang pinaka-kinat, di ba? Na nagkaroon ng empty tomb. Because of the resurrection, there was an empty tomb. Itong Saturday na to, na siya ay nakaburol o nakalibing. Habang siya ay nakalibing, bukas po na ating i-celebrate ang Easter. Yan po, lahat po yan ay nagpapatunay na ang ating pananampalataya ang tunay. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas mo, nilikha mong lahat, sa langit man o sa lupa, buhay na tinataglay, sa iyo ibibigay, sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas mo, O Jesus. Purihin ang Panginoon. bago tayo mag-end naman tayo, basahin mo naman bago tayo mag-end. Sige, tayo muna po ay bumati. Bumati ng bumabata kami. Bumati tayo sa mga may birthday ngayong Sabado Santo. Sila po ay si Brother Jun Dimaano, Brother Jan Huego, Brother Mio Ibayashi. Yan, happy birthday po mga kapatid. At kahit Sabado Santo, alam ko na kayo ay mag-i-enjoy sa inyong birthday. God bless. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and make you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday.
Happy birthday mga kapatid. God bless. Bago po tayo mag-closing prayer may new song pa pala tayo. Sige. Tama-tama po itong new song ni Brother Darwin. Ang title po nito is One Empty Tomb. Tama-tama dito sa Sabado Santo na ating diniscuss. At ito po ay arranged by Brother Alan Cabral at Sister Jan Yabyabin. At siya rin mismo ang kumanta ng kanyang composition. Pakinggan muna natin mga kapatid. Day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak with anything. Everything is bleak, like a lamp unto my feet. These words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins.
saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him. The one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Thank you, Lord. Napakaganda ng awitin na yan. Tama-tama dito sa ating empty tomb, no? At bago po kami magtapos, may babasahin po kami sa 1 John 1, 1 to 3. Yan. Ito po ang nasa saad. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you that we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yan. Sige. Let us close in prayer. Dakila namin Ama, salamat po. At kami nakapagpapatotoo rin na ang lahat ng ginawa mo sa amin, buhay ay hindi nasayang. Ang iyong muling pagkabuhay ang naging dahilan, Panginoon, upang kami mabigyan mo ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, for the gospel. Thank you, Lord, for the good news. Thank you, Lord, for your love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believe in Him will not perish, but receive the eternal life you have promised us. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Thank you, God Lord. bless everybody. Happy Easter in advance. Yan. Enjoy our day. Enjoy our new life in Christ. Remember, Jesus died for all of us. In Jesus' name, amen. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.